Good morning po mga brothers and sisters. Sa umagang ito mga brothers and sisters, mayroon tayong pagsalusaluhan ng salita ng Diyos. At good evening pala sa lahat. Good morning, good afternoon. Saan pa naman kayo sa mundo nito? At dito sa Pilipinas, magandang umaga po sa lahat mga kaibigan. At mayroon tayong pagsasalusaluhan at sharing sa Biblia ito. Ito mga kaibigan, ang pagsasalusaluhan natin, Apokalipsis 21 verse 8. At ito ang nakasabi dito. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na naghiliyap sa apoy na asupre, na siyang pangalawang kamatayan. Alam niyo mga kaibigan, dito sa versikulong ito, napagandang basahin ito, kailangan natin itong unawain, namnamin ang bawat nakasulat sa Biblia ito. Alam niyo mga kaibigan, ang impyerno ay hindi ginawa ng Diyos para sa mga tao. Kung hindi, ginawa ang impyerno ng Diyos para sa mga demonyo, para sa mga diablo, na patuloy na nagdilinlang sa mga tao. Ito ang pag-uunawa ko dito mga brothers and sisters. Dito sa pakikiapid, mga mangkukulang. Alam niyo mangkukulang. Kapag hindi kayo nagbabago ang buhay, o yung mga mapakiapid, pagdating ng panahon, pagdating ng araw, pagbabayaran niyo ang lahat ng iyan, at sisingilin kayo ng Diyos sa mga ginagawa niyong karumal-dumal na yan. Pagbabayaran niyo ang lahat ng iyan, dahil ang Diyos ang siyang maningil sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Ang Diyos ang humahatol sa patuloy na gumagawa ng masama. Sa mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, katulad ng mga anting-anting, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, katulad ng mga kayamanan na sinasamba mo na, mga sinungaling. Ang mga ito mga brothers and sisters, kapag hindi kayo magbagong buhay, patuloy kayo magpapalinlang sa mga ganitong gawain, at inabot kayo ng kamatayan, sigurado nakasulat sa Biblia, impyerno ang bagsak ninyo. Sa impyerno ang pupuntahan ninyo. At wala nang ibang pupuntahan dahil sa langit mga kaibigan ay puro mga banal ang naroon at wala doong makasalanan na napunta doon. Lahat ay puro mga pinili ng Diyos ang naroon, at lahat ng naroon sa langit ay mga ligtas. Wala doong makasalanan, wala doong magawa ng mga karumal-dumal. Subalit, kung hanggat naririto pa tayo sa daigdig na ito, kapag tayo magbagong buhay, kilalanin natin ang Diyos, na ating Diyos na Panginoon at tagapagligtas. Pagsisihan natin ang lahat ng ating mga ginagawang kasamaan, taligdan ang mga ginagawang kasamaan. Sigurado ako, doon tayo sa langit. Halimbawa mga kaibigan, sa sarili sa buhay ko, taong 1996, taong 1995, nakilala ko ang Diyos sa tulong ng asawa ko. Tapos pagkataon ng 1996, ako'y nagdesisyon na iwanan ko ang lahat na maginagawa kong hindi maganda. Ako rin po ay gumagawa ng kasamaan noon, mandarambong, at nagpapaiyak sa mga taong naluloko ko. Hindi po babae ang pinapaiyak ko, hindi mga tao na inuutangan ko tapos tinataguan ko. Lahat ng iyon, mga ginagawa ko, iba pa ay tinagkalikuran ko. Tinanggap ko si Kristo bilang aking Panginoon.
At hanggang ngayon, andito na ako ngayon. Patuloy at patuloy na nagbabahagi ng salita ng Diyos, nagbagong buhay, tinalikuran ang lahat, at kinalimutan ang lahat ng mga pangit sa buhay ko. Mga brothers and sisters, maniwala kahit sa hindi, mayroon tayong Diyos na tagapagligtas. Mahal na mahal tayo ng Diyos kung tayo'y kumikilala sa Kanya. Kaya nga ang dahilan na parito si Kristo para tayo tubusin sa mga kasalanan, para tayo tubusin doon sa krus ng Kalbaryo. Sa pamagitan ng Kanyang kamatayan, tinubos tayo ng Diyos sa pamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoon Jesus. Ang importante lamang ay kilalanin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Huwag tayo magpapalinlang sa mga demonyo, huwag tayo magpapalinlang. Ito nga nandito, katulad yung mapakipid, mga mamamatay kao, mga mangkukulang. Kayo mga mangkukulang kayo pagdating ng araw. Sisigilin kayo ng Diyos dyan sa inyong mga ginagawang kasamaan na yan. At pagbabayaran ninyo ang lahat ng yan. Pagdating ng panahon na kayo'y mawala na sa daigdig na ito, mas magandang maniguro tayo na nandito pa tayo sa daigdig na ito, itakwil na natin ang kasamaan sa daigdig na ito. Talikuran natin ang lahat ng kasamaan sa daigdig na ito. At huwag tayo magpapalinlang sa mga demonyo. Dahil ang demonyo, yun ang kalaban ng ating Diyos. Kaya, patuloy tayo manalig sa Panginoon. Tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Wala nang ibang pwede makatulong sa atin kundi ang Diyos na tagapagligtas. Dahil yun ang talagang ginagawa ng Diyos papunta dito sa daigdig na ito. Para tayo tubusin. Para tayo tulungan sa ating pagbabagong buhay. Ako mga brothers and sisters, talaga nagsumikap ako sa buhay kong ito. Hindi ako nagpapalintang sa mga kung ano-ano mga tukso. Ako kasi mga brothers and sisters, ako isang balo kasi. Maraming tukso ang dumarating sa buhay ko, pero dahil may Diyos akong tagapag-ingat at tagapagligtas. Ito ako ngayon. Alam ko kung ano ang strategy ng mga demonyo. Lililangin ka sa iba't ibang pamamaraan. Kapag nagpalinlang ka, tulas ka. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po. Hanggang sa sunod na panahon, patuloy tayong magbabahagi ng salita ng Diyos at asahan po ninyo na ang ganitong gawain ay ipapatuloy ko ito dito sa YouTube channel ko. At doon naman sa YouTube channel ko mga kaibigan, ang dami ko ng mga kanta dyan. Parang ako lang yata ang napupurihan, hindi ko napupurihan ang Diyos. Kaya simula sa araw na ito, simula sa oras na ito, kailangan kong isasama ang Diyos sa mga ginagawa ko bilang pagpapasalamat sa kanyang makabutihan sa buhay ko. Maraming salamat po sa inyong lahat mga brothers and sisters. Ako'y may kunting panalangin para sa inyo, para sa akin. Sana'y gabayan tayo ng Diyos at ingatan sa bawat araw ng ating buhay. Sana'y patnubayan tayo at sana'y pagalingin ang lahat ng may makaramdaman sa mga oras mo ito. Tanging Diyos lamang po ang magpapagaling sa atin. Tanging Diyos lamang po ang makakatulong sa atin sa bawat araw ng ating buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga brothers and sisters. Thank you and God bless you. Bye-bye.